Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang series na These Are the Days with Friend. Pang 7 sa series at pang si Father Enoch from year 1 hanggang sa 1,506 years. Ito noon ang mga nagawa ko na mula kay Father Adam from 930 years sa kanyang kamatayan, 1,042 years hanggang sa kamatayan Father Seth, 1,140 sa kay Father Enos, 1,235 kay Father Kinan, 1,290 kay Father Malalel, kay Father Jared ay 1,422 years, at ang kay Father Enoch ngayon ay 1,503 years. 506 years, 1,506 years, Father Enoch. Ito yung edad niya, ang dapat si Father Enoch dito ay 884. Ngunit si Father Enoch ay wala na rito sa 365 years. Dahil sa given dito sa Genesis chapter 5 verse 21 to 24, ay inakyat na si Father Enoch sa edad na 365, inakyat na siya sa langit kasama ng Sion. Na ayon dito sa nakasulat na 65 si Father Enoch nung isinilang si Father Methuselah sa kanya. And then, umabot pa siya ng 300 years at ang lahat ng mga araw ni Enoch ay 365 years kasama ng Sion. Ngunit, dalawa ang reference ko dito. Meron akong Moses chapter 6 verse 25, chapter 7 verse 68 at chapter 8 verse 1 sa Moises. Ito naman ay sa ang aklat na ang mahalagang perlas ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ito sa Bible naman ito, na ang mga araw ni Enoch ay 65 years old nang isilang si Father Methuselah, at ang lahat ng araw ng Sion kasama ni Enoch ay 365, at ang lahat ng araw ni Enoch ay 430. Kaya dalawa ang reference ko dito. Kahit naman yung dalawa wala rin ito dahil given ang kapanganakan ni Father Enoch. Dito na sa kapanganakan lahat yan, kahit wala na siya rito, bilang na lahat ang kanilang mga araw dahil sa may sequence of time na kahit na wala siya dito, ay mabibilang pa rin. Dito lang sa 65 dahil sa the age of someone when another one was born. Dito lang, o kaya yung mga kasunod sa pagbibilang na ito ay bali wala na rin yun. Ito na lang sa 65 nung isilang sa kanya si Father Methuselah. Kaya lahat ang dapat si Father Enoch dito ay 884 noong taong 1,506 years. Si Father Methuselah ay 819 years, Father Lamech 632, at si Father Noah ay 450 years. 450 years si Father Noah. So, ibabagi ko dito kung paano nakukuha itong mga inputs nito. Ipakita ko sa inyo ang mga paraan na ginamit ko dito. Ito ay ipapakita sa inyo ang my chart of generation table. Saan ang galing ang mga inputs na yun. Ito yung from the year God created man, Father Adam. Ito may sequence of time, generation sequence, from Father Adam to Jacob, lahat yan. Ito yung sequence of time. Lahat ng mga edad na ito ay ito rin yung bilang ng mga taon. Simula ng likay ng Diyos ang tao. After Father Adam, ito na yung bilang ng mga taon na pinakita ko sa inyo. Ayon lang sa mga computation sa generation, sa time sequence, 1,042 si Father Seth, 1,140 si Father Enos. Ito na yung mga sequence na ito. Depende rin sa mga inputs hanggang sa from Father Adam's 930 year sa kanyang kamatayan hanggang sa pagbahasa daigdig, 600 years si Father Noah, at 969 si Father Methuselah. Ito ay ang 1,656 years hanggang dito sa kamatayan ni Father Noah sa edad na 950. Meron pang 350 years hanggang dito sa kamatayan ni Father Shem sa edad na 600. So, wala na akong space dito. Gumawa ako ng isa pang space, isa pang
para mabuo ko pa ito. Ang ganito ganito siya, ganyan. Mula sa 600 years ni Father Shim hanggang dito sa kamatayan ni Father Iber, dahil sa ang haba rin ng buhay ni Iber, halos lahat ng mga generation sa baba niya ay patay na hanggang kay Abraham. At tanging naiwan na lang kay si Isaac at saka si Jacob. So dito, hanggang dito sa kamatayan ni Iber, ito naman sa 139 ni Isaac at 79 Jacob, dito naman mag-umpisa ang bilang hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto. At namatay si Isaac sa edad na 180. Sa edad na 180 namatay si Isaac. Makikita sa Genesis chapter 35 verse 28 to 29. 180 si Isaac at 120 naman nun si Jacob dahil sa 60 years ang pagitan. Genesis chapter 25 verse 26. 60 years old si Isaac nang isilang si Jacob at saka si Esau. Kaya 180 si Isaac nang mamatay, ito 120 si Jacob. 130 years old si Jacob ay pumunta ang buo niyang sambayan sa Ehipto sa paanyaya ni Jose na naging gobernador na sa Ehipto. At namatay siya sa edad na 147. Mababasa sa Genesis chapter 47 verse 28. At hanggang dito sa namatay naman si Joseph sa edad ng 110. Ito yung mga kasaysayan nila. Ito lang mga given. 110 ang kanyang edad, edad ni Joseph nang namatay sa Genesis chapter 50 verse 26 mababasa. At ang edad ni Levi sa edad na 137, Exodus chapter 6 verse 16. At si Amram, si Levi Kuhat sa edad na 133. Mababasa sa Exodus chapter 6 verse 18. 133. Exodus chapter 6 verse 18. At si Amram sa edad na 137 sa Exodus chapter 6 verse 20. Hanggang sa pag-alis nila sa bansang Ehipto. Sa 80 years old si Moises na mababasa sa Exodus chapter 7 verse 7 at pag-alis nila sa bansang Ehipto sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. 80 years old si Moises. Dito ko tinapos ang may chart of generation table. May mga given na ang kasunod dito. So, para makuha ko, ipakita ko sa inyo kung paano nakukuha ang mga input na ito, mga numbers na ito. Dahil sa katanungan din na kung mabibilang ba ang mga araw simula ng paglikha ng tao hanggang sa kasalukuyang panahon. So, makikita niyo, kung susundan niyo ang series na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ito yung the whole picture of my chart of generation table ang pinapakita ko. So, ang paggawa nito ay ipapakita ko sa inyo para kung kayo rin pwedeng makagawa nito para malaman nyo kung ang mga sinasabi ko ay totoo o hindi. Unang gawin ay gagawa ko ng skill chart, 15 spaces horizontal at 10 to 13 spaces vertical. Ito ay muna ay ang first phase of generation ng pagbaha sa daigdig. At meron pang kasunod doon ng mga given hanggang sa kamatay ni Jacob. So ito yung step 1. Ang step 2 ay gagawan ko lang ito ng mga linya, patawid, mula baba pataas. Lahat ay ito pwedeng gawin linya dahil ito naman ay open space ito. Ito lang ang ginawan ko. Tatawagin ko generation line tracer. Step 2. Ang step 3, fill in the age of someone when other one was born. According sa mga banal na kasulatan sa given sa Genesis chapter 5 verse 3 to 31 o hanggang 32. Ito nakasulat 130 si Father Adam nung isilang si Father Seth. The age of someone when other one was born. The age of someone when other one was born. 90 si Father Enos nung isilang si Father Kenan. 70 si Father Kenan isilang si Father Malalin. Ganito lang ano yung mga nakasulat sa mga banal na kasulatan. Ito lang ang ilalagay natin dito. At ang factor dito ay ang the age of someone when other one was born. Kailangan meron itong dalawa.
Kaya kung wala ito, ay hindi ito mag-work out ang formula na ito. At dito na sa 187 sa Father Methuselah nang isinilang si Father Lamig. Si Father Lamig ay 182 years old pa bago isilang si Father Noah, kung malayo pa. O kaya, ang ginagamit kong formula dito, formula plus at formula minus. Ang formula plus, yung the age of someone plus the age of someone when the other one was born equals the age of someone we are looking at. Ang formula minus, ito ang formula minus, the age of someone minus the age of someone when the other one was born equals the age of someone we are looking at. Ito ang dalawang formula ang ginagamit dito para ma-fill out, para mabuo ang chart na ito. May chart of generation table. So dito sa computation, the age of someone plus the age of someone when other one was born. Ito na yung hanapin. 105 plus 130 when other one was born is equals 235. 235 si Father Adam nung isinilang si Father Enos. Nung 90 si Father Enos ay isinilang si Father Kenan. So 90 plus 105 is 195. 195 plus 130 is 325. Nung isinilang si Father Kenan. 70 si Father Kenan nung isinilang si Father Malalel. So 70 plus 90 is 160. 160 plus 105 is 265. 265 plus 130 is 395 si Father Adam. Yung edad ni Father Adam dito lahat ay ito rin yung bilang ng mga taon mula ng likhay ng Diyos ang tao. 395, isinilang si Father Malalel. 65 si Father Malalel nung isinilang si Father Jared. 65 plus 70 is 135. 135 si plus 90 si Father Enos is 225. 225 plus 105 is 330. 330 plus 130 is 460. Ganito lang ang gagawin hanggang sa ma-fill out ang lahat ng ito. The age of someone plus the age of someone when other one was born. Ito yung line na ito yung fill out natin. Lahat yan. Kaya mag-fill out yan lahat. Pag na-fill out na lahat yan, dahil given ang kanilang kamatayan, halimbawa wala pa ito, ang gagamitin dito ay ang formula minus the age of someone minus the age of someone when other one was born equals the age of someone we are looking to. Ito lang. So, 930 minus 130 is 800 si Father Seth. 800 minus 105 si Father Seth. Sinilang si Father Enos. 695 si Father Enos minus 90. 605 si Father Kenan minus 70. 535 si Father Malalel minus 65 si Father Malalel minus 470 si Father Jared minus 162. Nung isilang si Father Enoch is 308 si Father Enoch minus 65 nung isinilang si Father Methuselah. 243 minus 187 nung isinilang si Father Lamig. 56. So 56. Sa line 3 na ito, papatak ito ng mula 56 to 43 si Father Methuselah, 308 si Father Enoch, 470 si Father Jared, 535 si Father Mahalalel, 605 si Father Kenan, 695 si Father Enos, 800 si Father Seth, 930 si Father Adam. Ito na ang mga edad nila at namatay pa si Father Seth sa edad na 912. 800 ang kanyang edad nung namatay si Father Adam. So, 112 ang pagitan. So, ito yung idadagdag. Ito yung time sequence. Dahil ito yung generation sequence. Ito yung time sequence. Ito yung ang time sequence sa pagkamatay ni Father Adam. 112 hanggang kamatay ni Father Seth is 1042. 930 plus 112 is 1042. Okay, ito yun sa gawa na ito. 1042 si Father Seth. Hanggang ito na yung mga edad nila. Hanggang sa umabot sa 1506 yung topic ngayon kay Father Enoch. Ngunit si Father Enoch dito ay ito yung kung kaya meron tayong generation sequence, ang pagkasunod-sunod ng mga henerasyon kahit wala na,
wala na ang isang tao rito, ngunit ang kanyang kapanahunan ay nariyan pa dahil meron siyang mga tao sa ibabaw sa kanya at sa baba sa kanya, kung kaya ang kanyang slot pang 7th generation ay bilang pa rin yan ng mga taon kahit na dito lang siya tumigil sa 365 or sa 430, meron pa na siyang mga taon dito, kanyang mga edad dapat kung siya nariyan pa sa daigdig. So dito ako kay Father Enoch, pumapatak dito sa kay Father Enoch na dapat 800 si Father Enoch nung 800 dapat 800 si Father Enoch. Dito si Father Enoch is 800, tapos 819 dito sa 819 ni Father Metosela ay dapat siya ay 884, kung kaya merong 84 ang gap. Lahat ito 84 ang gap, 450 to 366 84, 32 to 548 is 84, 819 to 7335 is 84. Kung kaya itong space na ito, ang gap nito ay 84. Ang slot ni Father Enoch dito ay 84. Kung kaya dito sa bilangan, sa number 7 generation si Father Enoch, bagamat si Father Enoch dito ay nakasulat dito na inakyat kasama ng Sion, meron siyang edad dito. At sa mula kay Father Jared na 1,422 years plus 84 years ang gap in between Father Jared to Father Enoch is 84. Kung kaya 84 plus 1422 is 1506. At saka ito na yung edad ni Father Metosela, dahil dito wala na si Father Enoch. Ang pinagkukunan na kay Father Metosela, Father Lamik, Father Noah, dahil ang lahat ng space nito ay ito yung gap in between, ito yung time sequence in between naman dito sa kay Father Mahalalel at kay Father Jared, Father Kenan at sa kay Father Mahalalel, ito naman yung time sequence. Kung kaya kahit nawala na si Father Enoch dito, ang kanyang mga taon ay bilang na, kaya merong time sequence na 84. I-add ko rito sa kay Father Jared is 1506 kay Father Enoch. Kung kaya lahat ng mga araw nila ay magbibilang sa pamamagitan ng formula na ito, sa pamamagitan ng my chart of generation table na ito, at sa formula na ginagamit from the time sequence, from generation sequence from Father Adam hanggang kay Jacob, direct generation ito. At ang itong mga lines na ito yung time sequence sa kanila according sa mga given. Kailangan magtutugma ito kung ang isang interval dito sa every line ay 84, kailangan lahat yan ay 84. Kung merong magkaiba dyan, merong problema dyan sa pagkukwenta. O kaya dito ko na tatapusin ang paksang ito. Ito sa These Are the Days, My Friend, number 7 of the series, Father Enoch, first year to 1,506 years mula nilikha ng Diyos ang tao. Ito kay Father Enoch. At ipinamani ko po sa inyo na basahin ang mga banal na kasulatan ng Malakias chapter 8 verse 3, chapter 3 verse 8 to 12, chapter 14 verse 1 to 13, at 1 chapter 16 verse 13 to 15, Gawa chapter 9 verse 5. Sa Malakias chapter 3 verse 8 to 12, ito tumutukoy sa ikapo dito. Hinahamon ng Diyos ang tao na subukan yung gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala sa inyo. 1 chapter 14 verses 1 to 13 ay pinakilala ang Ama at Anak ay iisa. Sa 1 chapter 16 verse 13 to 15, ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo ay isa. Sa Gawa chapter 9 verse 5, ito ay nagpakilala ang Espiritu Santo sa pangalang Jesucristo. Nagpakilala siya kay San Pablo Apostol nung inuusig ni San Pablo ang bayan ng Diyos.
Sumayin yung nawa ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesu Kristo, ang bugtong ng anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Amen.